Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, nagsalita si Jesus sa sinagoga. Natupad ngayon ang bahaging ito sa kasulatan samantalang nakikinig kayo. Pinuri siya ng lahat at namangha sila sa kanyang napakahusay na pananalita. Hindi ba ito ang anak ni Jose? Tanong nila. Kaya sinabi ni Jesus, walang pagsalang babanggitin ninyo sa akin ang kawikang ito. Doktor, gamutin mo ang iyong sarili. Sasabihin din niyo sa akin, gawin mo naman sa iyong sariling bayan ang mga nabalitaan naming ginawa mo sa Capernaum. At nagpatuloy ng pagsasalita si Jesus. Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming babaeng balo sa Israel noong kapanahunan ni Elias nang hindi umulan sa loob ng 3 taon at kalahati at magkaroon ng matinding taggutom sa buong lupain. Subalit hindi sa kanino man sa kanila pinapunta si Elias, kundi sa isang babaeng balo sa Serepta, sa lupain ng Sidon. Sa dinami-dami ng mga ketongin na sa Israel noong kapanahunan ni Eliseo, walang pinagaling isa man sa kanila. Sinaman pang taga-Syria ang pinagaling. Galit na galit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Nagtindigan sila at ipinagtabuyan siya palabas sa tuluktok ng burol na kinatatayuan ng bayan upang ibulid sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang gabi sa inyo lahat. Sayang hindi makuha ng camera kung gaano tayo kasiksikan ngayong gabi sa ating simbahan. Okay na, huwag mo nang tsagain, baka masira yung camera pag inikot mo. Pero nais ko lang sabihin sa mga makakanood nito, punong-puno tayo ngayon. Standing room, medyo siksikan sa upuan. Nakakahinga ba kayo sa upuan ninyo? Medyo sikipan niyo pa na konti para yung mga nakatayo, makaupo pa. Yung lola pa upuin ninyo kasi bigatin ng upuan yung mga nakakatanda. Salamat. Maski Super Bowl, tinangkilik niyo pa rin ang ating Tagalog, ang ating Pilipino Mass. Palakpakan niyo ating sarili. Okay. Ang lakas ang palakpakan ha. Pakalakas yung volume ng palakpak. Naranasan niyo na bang magselos sa saya o sa tagumpay ng inyong mga kaibigan? Bro, wag mo nang ikot yung camera. Bro, wag mo nang ikot yung camera. Wag mo nang ikot. Oh, baka masira yung camera. Ako, inisip ko yung camera, baka masira. Kasi hindi kaya ng stand yan eh. Yun. So, saan ba ako? Naranasan niyo na ba na magselos kayo sa mga kaibigan niyong nagiging tagumpay sa buhay at nagiging masaya? Siguro, minsan, naranasan niyo na yan. Alam niyo, minsan nabasa ko sa loob ng gym ang ganitong inscription, nakapost sa loob ng gym. Ang nakalagay doon, a desperate Weight Watchers prayer. Ang ganda, sabi nito, Lord, if you cannot make me thin, please make my friends fat. Desperadong prayer yon. Yes, may mga pagkakataon na iinggit tayo.
Naiinggit tayo kasi nagpapaalala sa atin na itong mga tagumpay ng ating kaibigan, ng ating kapwa, na puno ng kabutihan, at hindi natin nakikita yung ating sarili. Hindi tayo tulad nila. Ganyan ang naranasan ng mga Pariseo at ng mga Saduceo noong kapanahon ni Jesus. Maraming ginagawa si Jesus na kabutihan sa tao. Pero ayaw aminin ng mga Saduceo at Pariseo na naiinggit sila sa kanilang sarili. Pero pinapalabas sila, pinupuri nila ang Panginoon. Di ba? Ang galing mo, Panginoon, okay yan. Pero sa kabila ng lahat niyon, ano sinasabi nila? Teka, di ba ito yung anak ni Jose na taga Nazaret? Parang sinasabi, mahirap lang to ah. Bakit ginagawa niya ngayon yan? So nahirapan silang tanggapin si Jesus. Ano lumalabas ngayon? Nagkikriticize sila. Hinuhusgahan si Jesus. Ayaw nilang tanggapin si Jesus. Ilang beses nangyayari sa buhay natin yan. Kapag meron tayong siguro nakakaangat sa atin, kunyari sasabihin mo, uy, ang galing mo, promoted ka, I'm happy for you. Pero sa loob-loob mo, no, sana matanggal ka sa trabaho. Diba? Kasi mas mataas ang sweldo mo sa akin ngayon eh. Ganun ba? Tapos kunyari, ngingiti ka sa isang kaibigan mo, sign of peace, no? Pero alam mo na inis ka sa kanya, pero mahata mo naman sa kanya, ngiting aso. Kulang na lang, pukpukin ka ng stepping niya. Ang taong mainggitin, ang taong madaling mainggit, ay walang kapayapaan sa kanyang sarili. Ayan ang tinatawag natin sa mga Pilipino, crab mentality. Di ba? Ang mga crab, yung mga talangka, siguro nakita niyo sa atin yan, no? Pag hinuhuli yan, nakalagay sa balde, tapos lahat ng talangka gustong makalabas. So, maakit yan, magpapatong-patong sila. Pag medyo nakakaangat ng isa, kakapit yung isa, at mahihilahin yung talangka. Kaya in the end, walang makalabas ng balde. Yan yung nag-originate yung crab mentality. Pag may nakikita tayong umaakyat, nalulungkot ka. Pag may nakita kang bumagsak, masaya ka. Bakit ganun? At yung kaligayahan mo, nakadepende sa sitwasyon ng mga taong nakapalibot sa iyo. Mga kapatid, huwag mong ikumpara ang sarili mo sa kapwa mo. Sapagkat kung ipagpapatuloy mong ihambing ang sarili mo sa kapwa mo, dalawa lang mangyayari sa iyo. Either maging vain ka o maging bitter ka. Vain or bitter kasi lagit merong hihigit at magkukulang na tao sa iyo. Alam niyo ako, marami na ako nakitang taong na ayaw magpadaig. Talagang gusto sila lagi bida. No? Pag nagkwento sila, purong ako. Parang wala na siyang ibang kasama kundi siya lang. Maging sa kanyang spiritual na buhay, pinapakita niya na mas banal siya kaysa sa kapwa niya. Na para bang meron siyang express lane papunta sa langit. At siya lamang ang unang makakarating sa langit. Lahat ng kasama niya pupunta sa impyerno. Ganon. Ang tingin sa sarili niya, self-righteous. Tayong lahat, nung bininyagan tayo, nakiisa tayo sa ministeryo ng ating Panginoon bilang isang pari, isang propeta, at isang hari. So lahat tayo ay pari, lahat tayo ay propeta, lahat tayo ay hari. Ngayon, bilang isang propeta, ang propeta ay isang taong nagsasalita ng katotohanan. Hindi nag-iimbento ng katotohanan. Pero kapag nagsabi ka ng katotohanan, expect mo, merong magagalit sa iyo. Merong mag-reject sa iyo. Sapagkat hindi lahat ng katotohanan ay tinatanggap ng tao.
Masakit ang magsabi ng katotohanan. Takot tayo, lalo tayong mga Pilipino, hindi tayo makapagsabi ng correction sa ating kapwa. Diba? Kaya kung meron kang gustong sabihin sa kanyang correction, ano sinasabi mo? Yung mga padaplis, pahaging. Diba? Hindi mo sabing diretso sa kanya kasi natatakot tayo, baka makasakit tayo ng ating kapwa. Ang katotohanan para sa ating pananampalataya ay para sa kabubuti ng ating kapwa. Katulad ng pag sinabi mong sa kapwa mo, kaya mo sabihin sa kapwa mo na, alam mo, ang pangit mo. Hindi mo masabi sa kanya. Maski totoo yan. Diba? Pero masakit ang katotohanan. Kaya nga sabi nila, kung gusto mo talagang malaman ang tunay na sarili mo, huwag mong tanungin sa best friend mo. Kasi ang best friend mo, sasabihin sa'yo, oy, ang ganda mo ngayon, ang cute mo ngayon. Hindi niya sasabihin yung pangit sa'yo. Kasi ayaw niya masaktan ka. Kung gusto mo talaga makita yung kamalian mo, tanungin mo kaaway mo. Kasi yung kaaway mo talagang sasabihin sa'yo talaga kung ano ayaw sa'yo. Diba? Ang propeta, bilang propeta, dapat huwag tayong matakot. Huwag tayong mawala ng loob. Sapagkat bilang propeta, ikaw din ay tinatawag maging misyonero sa iyong kapwa. Alam niyo, may kwento ako. Ito'y kwento ng dalawang magkaibigan. Si katotohanan at si kasinungalingan. No? So minsan, nag-swimming itong dalawang magkaibigan, si katotohanan at si kasinungalingan. So bago sila bumaba ng batis, syempre, nagtanggal ng damit. Diba? So nag-swimming na sila. Biglang nilamig si kasinungalingan. So umahon ng maaga si kasinungalingan, tapos sinuot niya yung damit ni katotohanan at umalis na siya. So yung damit na suot ni kasinungalingan ay hindi sa kanya, damit yon ni katotohanan. Nasusundan niyo ba ako? Kasi daming tao no? Medyo maingay pa yung mga bata. No? Ngayon, pag-ahon ni katotohanan, nakita niya wala yung kanyang damit. At naiwan lang doon yung damit ni kasinungalingan. Pero, ayaw ni katotohanan isuot ang damit ni kasinungalingan. At hanggang ngayon, ayaw pa rin isuot ni katotohanan ang damit ni kasinungalingan. Kaya nga ang mga tao hindi matanggap yung bare truth, yung naked truth. Diba? Kapag sinabing ito ang talagang hubad na katotohanan, masakit yun. Ayaw mong tanggapin. Diba? Kasi hubad yung katotohanan. Lantad siya. Ganun din tayo. Hindi mo maaaring itago ang katotohanan. At hindi ka pwedeng maglakad at suot mo ang katotohanan bilang isang kasinungalingan. At sabi nga nila, hanggang ngayon, si kasinungalingan ay naglalakad, no? Maski saan, around the world. Pero si katotohanan, nagsusuot pa lang ng sapatos. Mga kapatid, si Jesus siya mismo nakapag-encounter ng opposition. Nung gusto niyang sabihin ang katotohanan sa kanyang kapwa, ayaw nilang tanggapin. Tandaan ninyo, kapag tayo ay tumayo sa isang posisyon, meron kang gustong sabihin, katumbas ng posisyon na yan ay oposisyon. Pero ano dapat yung gawin? Kailangan manindigan ka sa iyong posisyon. Sapagkat hindi mo pwedeng pasayahin ang lahat ng tao. You cannot please everyone. Sabi nga nila, the greatest failure in life is to please everyone.
Kung gusto mong bumaksa ka, subukan mong i-please ang lahat ng tao. Pero hindi. Kailangan at one point, gumawa ka ng sarili mong desisyon. At maski anong klaseng desisyon, maski sabihin mong yan ang pinakamabuti mong desisyon, laging merong taong sasalungat sa iyong desisyon at magagalit sa iyo. Pero manindigan ka kung alam mong tama ang iyong desisyon, sapagkat yaan ang role ng isang propeta, ang magsabi ng katotohanan sa iyong kapwa. Masakit man, pero ito ang katotohanan na pinakita sa atin ng ating Panginoon. Sapagkat sa kabila ng pagiging propeta, ito ang ating misyon sa lupang ibabaw. Pagpalain nawa kayo ng may kapal. Amen.